Okay na. Ayos. Ayos na, sir. Pwede na pa sa kami baba, sir. Gusto mo bang matuto kung paano tayo mag-install ng submersible pump o yung tinatawag na borehole pump o ang tinatawag sa iba naman ay pitchel type na pump? So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano tayo mag-install nito at gaano ba siya kalakas. So itong i-install natin ngayon is project to sa Kalahi dito sa barangay namin. So ngayon ito yung itsura ng ating installation. So yan yung ating installation. So panoorin nyo hanggang dulo yung video natin kasi ipapakita ko sa inyo kung paano natin yan ginagawa step by step. So panoorin nyo hanggang dulo para mapanood nyo yung ang performance ng ating ikinabit, kung gaano ba siya kalakas o gumagana ba. So ito yung mga kailangan natin. So yung pump pala natin is 1.5 horsepower. So hindi ko nabanggitin yung brand kasi hindi naman tayo sponsor nito. So ayan, ito yung source natin, ito yung supply ng tubig natin. So kita nyo sa ilalim meron ding submersible na 3 horsepower. So kami rin ang nakabit. So meron akong video nyan. So ito munang ipapakita ko sa inyo ngayon is 1.5 horsepower na submersible pump. Yung 3 horsepower sa next video na lang natin. So abangan yun next video natin. So 1 inch yung papunta na ng supply. So i-reduce natin siya kasi meron nang nakaabang sa itaas na 1 in 1/4. So i-reduce natin siya galing ng 1 inch. Maglagay lang tayo dyan niya ng coupling reducer na 1 inch by 1 in 1/4. So ayan. So mabilis lang siya actually ikabit. So ganito lang siya kabisik. So kita nyo yan sa itaas nya, nilagyan natin ng male adapter 1 inch. Tapos ayan, naglagay na tayo ng kable para dyan sa ilalim para hindi siya malaglag. So naglagay din tayo ng union patinti na 1 inch para in case mag trouble babatakin natin siya. Tapos doon na lang tayo magtanggal. So naglagay din tayo ng coupling para maikabit na natin yung lahat ng pipe na 1 inch. Diyan na lang tayo mag-reduce ng 1 inch coupling reducer by 1 in 1/4. So ayan, naglagay tayo ng wire papunta na doon. So ganyan lang siya ka basic. So yan lang yung fittings na mga kailangan natin is male adapter 1 inch. Tapos pipe na 1 inch Atlanta. So mga 3.5 na almost mga 35 feet yung lalim na yung pipe na ikinabit natin dyan sa ating submersible. So dyan natin siya dyan natin siya ikabit. So lang natin, bantingan lang natin para hindi siya malaglag doon sa ilalim. So ayan lang yung mga fittings na kailangan natin is male adapter, basic lang, union patinti at saka yung mga elbow at saka coupling reducer. So yan lang ka-basic. So ito yung pressure niya. So actually mas malakas yung pressure natin. Wirings natin. So mabilis lang naman siya ikabit natin yung wirings. So ganito lang. Ganon siya kalakas. So ito yung wiring natin. So meron naman siyang color coding yung wire natin papunta doon sa ating breaker. Tsaka meron din tayong float switch na ikinabit. So naglagay din ng magnetic contactor para in case mapuno na yung tangke sa taas is automatic mamamatay yung ating submersible pump. So yan lang. So ito yung area na ikinabitan natin. So next video natin ipapakita natin sa inyo kung paano tayo mag-install ng gaano kalakas yung performance ng 3 horsepower. So yan lang, dalawa kasi itong ikinabit natin. So yan lang. Thank you so much for nanonood guys, and God bless. See you next video. Much and God bless. Thank you for watching.